Panoorin natin yung kanyang interview at ating sariwain ba tawag dyan. Yan, sige, palitan natin konti para mas makita na natin lahat. Ayun na. Sige, i-play natin itong video na to at natanong kasi nila dito yung mga gusto nilang itanong. Yung mga hindi masyado natanong kahapon, natanong dito. Ito, pasok. Claire Castro. Madam Secretary, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, Sir Ted. Morning, Cha. Good morning, Attorney B. Oy, bakit ganyan yung mata mo? Bakit parang kang umiyak? Parang hindi ka nakatulog. Ang hirap matulog, Claire Castro, pag sinungaling ka, no? No, Claire? Ano yan? Umiiyak ka ba? Naiyak ka ba dahil sa kasinungalingan mo? O mali yung paliwanag mo kahapon? Oo, kaya sinibak ka. Kasi di ba pinagpasa to ng courtesy resignation. Huwag mo kaming iwanan, Claire. Pag nawala ka na dyan, mababawasan ng tanga sa Malacanang. Diyan ka lang, bagay ka dyan. Oo, maniwala ka. Bagay ka dyan. Napakarami napakaraming ligaya sa puso namin ang ibinibigay mo. Kaya wag kang umalis dyan. Alam ko naman na mahal naman yung trabaho mo na yan. Kaya ka siguro naiiyak dyan. Kaya yung mata mo nangangalumata. Either wala ka pang tulog o umiyak ka. Kaya ang hirap naman talaga kasi. Mantakin mo, abnormal yung mga pinagtatanggol mo. Baloktot na, dinidiretso mo, yung itim, pinapuputi mo. Pucha yan. Talagang hindi ka makakatulog. Uusigin ka talaga ng konsensya mo. Minsan maiiyak ka na lang talaga sa mga batikos sa'yo. Deserve mo yan. Putangin na ginusto mo yan. Ang ganda-ganda ng trabaho mo nun. Pucha, pa-vlog-vlog ka lang. Babanata mo gobyerno. Sabi ko nga Kaya kami mga banateros, as much as possible, hindi natin alam kung anong plano ng Panginoon sa atin. Pero kami mga banateros, sabi namin, huwag na tayo magpolitiko. Ba't kayo magpupolitiko? Ang sarap-sarap ng ginagawa natin, yung mga korap na politiko, binabanatan natin. Tapos, pagpupolitiko tayo, ang daming galit sa atin. Wala na tayong ginawang mabuti sa mga putang ina niyan. Hindi ba? Ang sarap na tayong bumabanat, tapos pupunta ka sa politika na ikaw ang babanatan. Ayan, ang sarap ng buhay mo nun, Claire. Pabalag-vlog ka, binabanatan mo si Bongbong, tapos ngayon pinagtatanggol mo na siya. Inuusig ka naman ng konsensya mo, Claire, kaya ganyan, nangangalumata ka na. Sige, pasok. Beauty. At salamat po sa panahon na to. Tangina, tinawag sa beauty, nagkinilig siya, baka naihi ka pa. Tangina, Claire Castro, baka nawiwi ka ng bahagya. Water ka na naman, ha? Attorney, we appreciate this time na inyo po binibigay sa aming program. Okay, first things first. Ma'am, kumusta po kayo? Okay na okay. Kumusta po kayo? Bakit? Ba't tinanong ni Ted Pailon kung kumusta? Putang ina, kakagaling lang sa iyak, kakagaling lang sa iyak, di ba? Bagong gising, umaga kasi to sige, let's just assume, bagong gising, wala pa siyang tulog. Ang hirap talaga matulog, puta, pag sinungaling ka. Mapapanaginipin mo yung katotohanan, ano yun? Sumpa yan, yung pagsisinungaling. Lalo na pag nagsisinungaling ka dahil sa sahod. Okay, very nice. Dito po ngayon, ma'am, sa biyahe po muna ni Presidente, meron na ho ba siyang contingent? Buo na ba yung kanyang entourage, kumbaga po, na makakasama? Opo, entourage, usapang entourage, baka mamatay yung mga yan. Baka ma-overdose din yan, ha? Yung usaping entourage, medyo delikado yan, ha? Sama sa kanya pong biyahe. It's July 22nd po, ma'am. Yes, may makakasama po siya, pero di ko lang po alam kung may authority ako to give details on that. Yan na tayo Dahil hinahanap namin sa'yo, nasan yung manifesto? Nasan yung listahan ng mga entourage ni First Lady? Nung March 8, nung hinahanap na sa iyo yun, ngayon ito nung sasabihin mo, kamusta naman? Okay na ba yung entourage ni Pangulo? Anong sagot niya? Hindi ko alam kung meron akong clearance. If I have the clearance para makuha kung sino yung mga kasama or kung kompleto na yung mga kasama, pwede ba yung wala ang clearance? Style mo bulok? Maganda po siguro yung DFA po yung tanongin natin. Umiiwas na si ate. Tangina, umiiwas na si ate. Pag hindi tungkol sa Duterte, may ahensyang sasagot. Pero pag tungkol sa Duterte, siya yung sasagot. Tungkol po sa biyahe. Opo. But definitely, ma'am, dito po kasama ang ating mga ang trade secretary, no? Itong mga punong abala dito po sa usapin ng tarif. Yes po. Okay. Ma'am, ito lang po, no? Ito ho ay uunahin ko lamang kasi kahapon po naglabas na kayo ng statement tungkol po dito sa napakaingay sa social media na sinasabi nga pong pangyayari sa Los Angeles. I hope you don't mind para lang ho direktamente makatugon kayo doon sa official statement ng office ni Senador Amy Marcos. Ma'am, ha? Babasahin ko lang po ito para po ang tugon po ninyo eksakto. Dito po sa kanyang statement na inilabas July 14, dito po sa mga sinasabing aligasyon, no? Given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death. Ito po yung pagkamatay ni Ginoong Paulo Tantoco at kami po humihingi ng pangunawa sa kanyang pamilya sa pagtalakay po sa isyong ito kasi nga po ito ngayon ay nagkaroon na po ng usapin dahil sa statement na ito ni Binibining Marcos, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts. Itong request ni Amy Marcos is request saan? Request niya to sa opisina
ng presidente sa Office of the President. Okay, request niya na magpaliwanag kayo because ang First Lady ay asawa ng presidente. So, kailangan niyo magpaliwanag. O, anong sagot ni Claire? In the relevant time as may be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. Ano po ang inyong pong official na pahayag po dito? Unang-una po, hindi po kami maggagawa ng pagpapaliwanag. Boba. Gago, you are not the Office of the President. Putang ina ka. Tigapagsalita ka lang ng Pangulo. Okay, sana ang sagot mo diyan kung wala ka namang alam, natanggap po ng presidente o natanggap na po ng opisina ng presidente yung yung request at wala pa pong sagot ang presidente natin tungkol diyan dahil busy siyang kung ano-anong ginagawa niya. Ganon. Pero yung para sabihin mo na wala kami, ulul, hindi ka kasali. Tangina ka, anong kami? Tagapagsalita ka lang, gaga. Anong kami? Wala kaming hindi kami sasagot. Gaga ka ba? Hindi ka naman taga Malacanang na kasama sa mga nagdidesisyong kupal ka. Tagapagsalita ka lang. Kumbaga, putang ina, microphone ka lang. O itong microphone na to, utang ina, walang silbi to. O itong microphone na to, gamit lang ito para marinig nyo ako. So gamit ka lang para marinig. Anong kami? Anong hindi kami sasagot? Galit ka na naman, Boss Dada eh. Oo, masyadong galit na naman to. Parang loko-loko eh. Dahil lamang sa utos ni Numan. Gago, hindi yun ninuman. Punyetak, tanga ka talaga. Putang ina, know your position. Feeling mo kasi presidente ka eh. Know your position. You're a nobody. Si Amy Marcos is voted by the Filipino people. And she's requesting for your answer. Actually, the Malacanang's answer, not you. Putang ina, kahit mamatay ka mamaya, wala kaming pakialam. Hindi maghihirap ang Pilipinas at hindi rin yayaman ang Pilipinas kahit maglaho kang kupal ka. Pero hindi nobody si Amy Marcos. Okay, hindi anybody si Amy Marcos. Amy Marcos is a senator at ang Senate is a co-equal body of Malacanang. Tarantada. Wala kang alam talaga. Tangina ka, wag ka magre-resign. Huwag ka magre-resign, Claire Castro. Putangina, sana ibalik ng PCO ito si Claire Castro. Dahil bukod tangi ito na pinakabobo na naging spokesperson, kaya wag nating papabayaan na mawala siya sa pamahalaan. Bagay na bagay siya dyan para may kapartner si Larry Gadon. Kahapon po, binigay na po namin ang statement para po maliwanagan. Statement yun, tanga. Statement is different from report. Oo, the senator is asking for a comprehensive report, a complete report. It's not a report, it's a statement. Oo, if the government, if the co-equal body is asking for a report, dapat magpakita ka ng report. Written yan, boba. Tayo na ka parang hindi nag-aral. Mas matalino pa talaga yung aso namin sa yung hindi na ilalakad. Oh, anak ng tinapay ka. Kayo hingi ng accountability kay Inday Sara. Hingi kayo ng report. Asa na yung report? Tangina, tapos ikaw hinihingan ka rin ng report, ayaw niyo magbigay ng report. Mga tarantado talaga kayo ah. Mga gunggong talaga kayo ah. Taong bayan dahil nga sa kumakalat na fake news na ito. Fake news. Tangina ka, akala mo fake news ah. Akala mo fake news ah, hindi nga fake news eh. Hindi nga fake news. Nakalagay na nga doon sa pinakita ko kanina. Na totoo, yung totoo, pwede naman natin sabihin totoo kapag nasa website ng Amerika? Nasa website ng gobyerno ng Amerika? Pwede naman natin sabihin totoo? Oh, siguro naman pwede na, no? Oh, hindi naman yung website siguro naman yun, hindi naman yata bogus yun eh. Oh, kasi makikita mo naman eh, kilik-click naman natin na may pinatutunguhan naman siya eh. Oo, so is it safe to assume na totoo yung report? So hindi fake news yun. Ang fake news, si Tiglao. Si Roberto Tiglao ang fake news. Pero yung pagkamatay nitong batang ito, hindi fake news. At kung itong batang ito ay entourage. Itong batang ito ay kasama sa biyahe na yan ng unang ginang, responsibilidad niya tong batang to. Kaya hindi to part ng entourage niya or not, the fact na kasama niya to at siya yung pinakamatanda doon sa grupo na yun, putang ina, responsibilidad niya to. So dapat niyang sagutin, alam mo ba nangyari dito? Alam mo ba na na-overdose ito? Alam mo ba yan? Putsang ina, kung na-overdose siya ng alas 11 ng tanghali, anak ng tinapay, may mga picture ka pa ng gabi, tuwan-tuwa ka pa. Paano ka nakakapagsaya? Paano ka nakakapag-function nang may namatay kang kasama tapos putang ina sa droga pa? Yun ang dapat sagutin ng unang ginang. Yun ang dapat niyang sagutin. Kaya naman pala hindi sumama sa Amerika. Ngayon ito, napakapatay gutom sa biyahe niyan.
ni Lisa Marcos, di ba? Patay gutom sa biyaya, pucha yan. Sabi ko nga sa inyo, bilangin nyo kung magkano na ginastos ng gobyerno natin doon sa, yung hagdanan, di ba? Yung hagdanan, pakit ng eroplano, putang ina, puro, yun? Puro bulaklak yun. Dapat hindi bulaklak nilalagay doon, dapat cactus eh. O, lagyan mo maraming cactus yun para putang ina yan. O, para pag natumba, may tumusok sa mga pagmumukha nila ng mga karayom nung cactus. Ganun kakapal ang mga mukha niyan. O, di ba gumagastos ka pa ng ganyan? Di ba? Lahat ng biyahe, sinamahan yan. O, tapos ngayon nang hindi sumama, bakit? Claire Castro, bakit? Paliwanag mo nga. Information. We owe it to the people para po yung mga tao po, ang taong bayan po ay makita kung sino ba yung nagsisinungaling at sino yung gumagawa lang ng kwento. So wala po kami obligasyon na mag-report kanino man. Obligasyon po namin na ipaalam ang katotohanan sa taong bayan. Opo. At ano po ang katotohanan po, ma'am, dito po na binabanggit po ninyo? Yung pong pinalabas kasi na police report, digitally altered po yun. Okay, naniniwala kami sa iyo doon, Claire. Digitally altered. Ba't hanggang ngayon hindi mo may pakita kasi? Buti pa yung Net25. Yung Net25, hindi naman gobyerno, hindi naman hindi naman gumagastos ng taxpayers money, nakakakuha sila. Anong klaseng gobyerno meron kayo? Hindi kayo makakuha ng ganyang report, walang hiya ka. Or kung meron man, alam ko meron, ba't hindi mo pinakita, Claire? Oh, because it does not debunk yung pagkamatay nitong bata. It does not, it cannot, yung the document itself cannot deny na na yung yumao namatay accidentally dahil sa overdose. Oo, anong ha? Oo nga. Haka na naman, nagulat ka ba? Walang yan na yan. Huwag ka na magulat. Alam mo naman tayo, malikot ang isip natin. Na binabanggit pati yung pangalan ni First Lady, yung party po na yon. Sige, wala na yun. Okay, wala na yun. At sinabi mo, hindi siya part ng entourage. Pero yung asawa niya nagtatrabaho kay Lisa. Anak na tinapay na yan. Digitally altered po. Opo. Digitally altered po ito. Meron ho ba kayong impormasyon kung sino ang may gawa nito? Wala po kaming alam ng impormasyon kung sino mismo yung nag-alter. Pero kung sino yung naglabas, ang presumption, siya yung nag-alter. Presumption. So pwede pala mag-assume. Pwede pala mag-presume. So nung nakita natin yung kanina, yung dun sa examiners, medical examiners something ng LA County. Is it safe to assume na alam ni Lisa Marcos na namatay itong asawa ng kanyang empleyado diyan ng na overdose? By the way, may video po kumakalat na habang kumakanta po yung namatay, sayaw ng sayaw si Lisa. Ano yan? Hindi sila magkakilala? Hindi sila magkakilala, hindi naman artist yun, hindi naman hindi naman. Kung hindi sila magkasama, bakit magkasama sila dyan sa party? Ano yun? Meron ba yun? Hindi magkasama pero magkasama sa party? Tanginang yan, hindi nyo na to kayang lusutan, te. Kung ako sa'yo, si Lisa Marcos na dapat sumasagot nito. Wag ka na, wala ka naman alam. Ganda naman sa batas natin, sa law. O sino may hawak na fake documents at siya ang nagpalabas nito, ang presumption, siya yung gumawa. Opo, yan pong sinasabi niyo siya ang may gawa at ang presumption po siya ang pinanggalingan nito. May sinasabi ho kayong mga taong responsable nga at kakasuhan daw po. Meron ho ba kayong informasyon kung sino-sino itong kakasuhan at ano po ang kasong kakaharapin? Dinawin ko lang po, Sir Ted, wala po akong sinabing kakasuhan. Walang kakasuhan. Wala ka naman dapat kasuhan talaga. Unang-una sa lahat, bumalik lang tong issue na to. Di natin alam sino nagbalik. Binalik ng bilyonaryo tsaka nito ni Tiglaw. So wala kayong dapat talagang idemanda. Kakapal naman ang mukha nyo. Kayo na nga yung hinihinga ng kasagutan, magdidemanda pa kayo. Walang hiya kayo. Ano kayo, gobyerno ng demanda? Mas marami pa kayong dinimanda kaysa sa nagawa sa Pilipinas, Mas marami pa kayong dinimanda kaysa sa tinapos yung mga proyektong mga kupal kayo. So wala daw sila didemanda. Salamat naman, mahiya kayo sa sarili nyo. Tayo na yan, kayo na yung may mali, kayo pa yung magdidemanda, kakapal ng mga pagmumukha nyo, kapal ng fes. Tanong lang po sa akin ay Okay. posible bang kasuhan? Okay. Ang sabi natin po kahapon ay pag-aaralan, pero malamang ay napapanahon na. So kung kakasuhan po, ayan po ay depende po sa unang ginang at sa mga taong involved po. Ayan, so malamang sa malamang, uutusan ng mga to na yung pamilya ni Tantoco, kasuhan kami. Kasuhan nyo yung mga yan, putang ina. Grabe naman kayo, namatayan na yung tao. Inutusan nyo pang gumawa ng mga dirty, na mga dirty tricks ninyo. Huwag nyo na idama yung mga... namatayan na nga sila, walang iya kayo. Tapos iutusan nyo pang lumabag sa batas. Malamang sa malamang, ganun gagawin yan hindi naman tayo pwede magdemanda kasi nakakaya. Yung pamilya na private person yan, magdemanda. Ano yung didemanda nyo? Pag dinimanda nyo yung mga nagbabalita tungkol dito, you have to deny na itong namatay is due to accidental overdosing. Di ba? They have to prove na hindi talaga namatay ito sa overdosing. Ano ba sinasabi ng mga tao?
O ang tanong ng mga Pilipino, na ang balita na lumabas is namatay siya dahil sa aksidenteng naparami yung hinigop nila. Hindi kinaya ng puso niya kaya tumigil na sa pagtibok. O anong ididemanda mo sa tao tungkol doon? Kasi kapag dininay mo yun, paano mo i-deny? Meron ngang website kung saan makikita kung anong kinamatay. Doon lang naman nagbase. Diba? Hindi naman gawa-gawa yun. Totoo naman yun. I presume, totoo yung ano na yun, totoo yung dokumento na nandoon kasi legit naman yung website na yun. Di ba? So, mahirap magdemanda talaga tungkol dito. Kasi para masabi mo na mali yung binabalita ko, kailangan i-deny mo muna yung binabalita ko. Anong i-deny nila na hindi yun ang kinamatay ng tao? Tawag dito, bigla nang huminto yung paghinga, ganon. May report. So paano yan? Mahihirapan sila kaya wala talaga silang pwedeng i-demanda dito. Pag-aaralan po yan. Opo. So kumbaga po, para na iklaro natin ang inyong statement po, kung meron mang kakasuhan, opo, ang magkakaso dito ay ang unang ginang. Opo, saka yung mga taong nadamay po, mga pribadong taong nadamay sa kagagawa nito mga obstructionist na to. Opo. Ma'am, mawalang galang lang po, attorney ha. Dito ho sa pagkakataong ito, kasi nga kami po sa aming pong programa, yun din po ng paggalang sa pamilya ng mga nasa Tayo, maganda tong tanong na to. sangkot dito. Meron ho bang naging ugnayan na ang tanggapan ng unang ginang sa pamilya po dito nung namatay para lang ho sa sitwasyon na ngayon po ay ito na naman po ay lumalaganap nga sa social media at pinag-uusapan? Sa aking pagkakaalam, meron po at yun nga po, ang unang ginang po, actually, para sa sarili niya, hindi lang po siya nag-worry for her dahil alam niya po yung katotohanan. Mas Halata naman di siya nag-worry, te. Halata hindi siya nag-worry. Meron siyang kasamang namatay ng alas 11. Alas 2 ng tanghali, alas 4, meron na siyang event. At makikita doon sa mga event, dahil sa pinakita mo mismo, tuwan-tuwa pa siya. Nagpa-party-party sila, parang yay, gumaganon-ganon pa sila. Saan siya kumukuha ng kapal ng mukha na namatayan na kayo? Inabaliwala lang sa'yo. So, naniniwala ako sa'yo dyan, Claire, na okay lang siya. Naniniwala ako sa'yo na wala siyang pakialam. Kasi wala naman talagang pakialam yan sa opinion ng taong bayan. nag-aalala po siya sa pamilya na nagluluksa, yung naapektuhan, mga pribadong tao na naapektuhan dahil lamang Pero i-deny mo, Claire, namatay sa overdose, hindi. Claire, i-deny mo, namatay sa overdose, hindi. Yun na lang i-deny mo. Hindi siya namatay, hindi namatay sa overdose. Paano mo nalaman? Wala naman, hindi nagsasabi na hindi siya namatay sa overdose. Wala namang ibang report na nagsisirculate na itong mamang ito namatay due to natural causes. Mga ganun. Wala naman. Di ba? Sabi nga, pagka nagsabi ka ng bagay, dapat may ebidensya ka. Kaya nga sabi ko, pinalakpakan kita kanina. Maganda yung nilabas ng Net25. Yun din yung dokumentong meron ka, pero hindi mo nilabas dahil hindi natin malamang kadahilanan. Hindi ba? Sabi ko, ba't kaya talagang, yan nung nakita ko yung report ng Net25, binasa ko, it's only proving na Tiglaw is fake news. So, I tried yung link na ginamit ng bilyonaryo and it shows na talagang, talagang legit yung information. So, can you deny or will you deny na yun ang kinamatay ng tao? sa gustong sirain ang unang ginang at ang Pangulo. Pati Hindi mo pwedeng sirain yung unang ginang tsaka yung Pangulo, sira na yan. Pwede mo ba sirain, sira? Ano ka ba? Pagka ayos, yun ang sinisira. Parang kalsada rito, ayos, sinisira, ganyan. Pero yung sira, hindi mo na pwedeng sirain. Tingnan mo yung mga sira-sirang kalsada. Hindi na binubutas para, sementohan. Pinababayaan na nilang sira. Ganyan yung mga amo mo, kasama ka na dun. Wala kayo sa ayos, sirang-sira na kayo. Kaya hindi mo na pwedeng sirain ng sira. Kita mo nga, hindi naman pinupush itong issue na to. Pero bakit bumalik? Sino nagbalik niyan? Ang nagbalik diyan, tadhana. Ang gaba, di magsaba. Kinakarma na kayo. Ikaw din, tinan mo yung mata mo, nangangalumatan, di ka na nakakatulog, nananaginip ka na siguro, baka bangungutin ka na sana. Baka madam, sa totoo lang, yung karma na yan, it's sabi nga nila, one day it will come bite you in the ass. Lahat ng ginagawa ninyo will all go back. Ang basurang itinapon nyo ay babalik din sa inyo. What goes around comes around, ganyan. Kaya Claire, nako po, kung ako sa'yo, huwag ka mag-resign, kailangan ka dyan. ang administrasyon. So doon lang po siya nag-work. Opo, yun hubang ginang nito pong sinawing palad rito ay konektado pa po? Konektado ba daw ho hanggang ngayon sa palasyo at may posisyon sa tanggapan ng unang ginang? Yes po. So konektado yung asawa. So nagtatrabaho yung asawa sa gobyerno. Kasama lumipad papunta dyan. So anong ibig sabihin nun? Kasama ba sa entourage o hindi? Alam nga naman, pupunta din dyan yung asawa niya. Tapos siya pupunta din dyan. Alam mo na maghiwalay pa sila. So entourage. Kasama talaga sa entourage.
Maaaring hindi naka-declare pero kasama talaga sa entourage. Kasi yung asawa, empleyado, kasama sa entourage. So yung asawa, kasama rin niya sa entourage. Kaya nga kumakanta, I Will Survive. Sayaw ng sayaw yung luka-luka eh. Kasi nga, kasama nila yan. I-deny mo yun, Claire. I-deny mo na hindi talaga kasama, hindi kilala. O, hindi pa namin meet kahit isang beses, as in. O, magsisinungaling ka na rin lang, Claire. Ito-todo mo na. Yung po namatay, hindi po talaga kilala ni First Lady. Hindi niya pa nga nakikita yun kahit isang beses eh. O, as in, hindi niya pa nakakaharap yung kahit isang beses. Ganunin mo na, sagarin mo na yung kasinungalingan, Claire. Huwag ka na magreserba. Itodo mo na. Total makapal naman ang mukha mo. Itodo mo na, sabihin mo, wala, hindi niya kilala yan. Oo, talagang ano yan, hindi niya nakita yan. Kahit isang balat niyan, hindi niya pa nakita. O, tapos lumabas yung video na kumakanta na ganun. O, ano to, Auntie Claire? AI yan, AI yan. Total naman sinungaling ka, ganun ang gawin mo. Don't hold back, putang panindigan mo na yan. Opo. At ngayon ho ba ay pumapasok na po o naka-leave pa rin po siya? Ang ganda ng tanong, di ba? Pumapasok na po ba o naka-leave pa? Ulitin natin na pumapasok pa na po ba o naka-leave pa yung ginang. Babanat kay Sara Duterte, tinan mo. Ngayon sa palasyo at may posisyon sa tanggapan ng unang ginang? Yes po. Opo. At ngayon ho ba ay pumapasok na po o naka-leave pa rin po siya? Nagtatrabaho na po. Bawal po sa amin ng bakasyon masyado. Yes, tangina mo. Tangina ka, may problema na kayo. Si Inday Sara pa din yung pinapatamaan mo. Bobo, hindi bakasyon yung bereavement leave. Pukin ang ina mo, katanga ka talaga. Inutil, ang tawag dyan, bereavement leave. Pag namatayan ka, yun, hindi special leave yun. Paid leave yun, hindi bakasyon yung gaga. Saan ka makakita ng namatayan ka tapos nag-leave ka, nagbakasyon ka sa Boracay? Inutil talaga tong punyetan to. Ma'am, pumapasok na po ba siya? Siya po ba yung nagluluksa? Ay, bawal sa amin magbakasyon eh. Tartado, namatayan yung tao, may bereavement leave yan, hindi yan bakasyon. Baka banat ka lang kasi, kala mo naman ikina-bright mo yan. Akala mo naman ikinatalino mo yan pagbanat mo sa baka bakasyon. Bobo, hindi bakasyon tawag dun. Tanga-tanga talaga itong putangin na to. Utak dilis talaga ang puta. Tangin na to, sagad ang kabubuhan nitong tao na to. Sabi ko nga sa inyo, kung yung iba nag-aaral para tumalino, putangin na to nag-aaral para lalong bumobo. Kung meron patimpalak ng mga tanga sa Pilipinas, putangin na gold medalist ito sigurado. Pasok na po o naka-leave pa rin po siya? Nagtatrabaho na po. Bawal po sa amin ng bakasyon masyado. Hindi po alam. Dapat trabaho. Bawal ang bakasyon. Okay, sige. Ng puta kita. Tangin na, bumabarat ka pa rin, puros ka nakakabubuhan. Hiling mo naman, katatalino mo yan. Bawal ang bakasyon sa akin. Bawal po sa amin ng bakasyon. Tanga. Bereavement leave yun. Merong vacation leave. Merong sick leave. Merong dati yung sick leave sa dalawa. Critical illness at saka not so critical. At saka yan. Meron yan maternity leave, paternity leave, bereavement leave. Utang ina ka. Para lang maintindihan mo, engot ka. Ayan, palakpakan natin mga boss at sana ay may natutunan po kayo ngayong araw na ito. Huwag po kayong mag-aalala. Huwag po kayong mag-aalala ha. Dahil patuloy po nating aabangan kung ano magiging development nito. Total naman may mga legitimate source naman. May source sila, may source din tayo mga nakikita. So let us wait kung ano mangyayari dito. Well, again, hindi siya sumama sa kanyang asawa sa Amerika. Hindi siya sumama sa American trip. Bakit? May kinakatakot ka ba? Kinakabahan ka ba? Baka hindi ka na makauwi ng Pilipinas? At yung pagre-resign ni Claire Castro, confirmed po na magpapasa daw siya ng resignation. Sana wag tanggapin ng bagong kalihim ng Presidential Communications Office yung pagre-resign nito. Kasi fit na fit po siya sa kanyang trabaho. Hindi nga lang siya mentally fit, pero fit na fit siya doon sa trabaho kasi nga itong administrasyon na to, administrasyon to ng mga tulonggis. Okay, so bawal ang pikon. Ang pikon ay laging talo. Bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool. Kaya po, again, disclaimer lang, ito pong channel na ito ay walang basihan. Lahat ng sinabi rito ay pawang katatawanan lamang. Tayo po ay parang stand-up comedian. Tayo po ay parang si Vice Ganda. Ginagawa lang po natin katatawanan yung mga balitang naglipa na. Okay, hindi po tayo gumagawa ng balita. Tayo po ay nagre-react lamang sa balita. At sana po kayo na-entertain. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit bukas.